Mga kawaiti, bagyo. May bagyo dito sa atin. So, ang mga alaga natin, isa-alanganin. Ipapasok natin sa loob. You know, lakas, mga kawaiti. Ipapasok natin sa loob ang ating mga manok. Yung mga nasa labas doon, ipapasok natin. Kasi, maano sila, mapapala. Malulumpo sa sobrang ulan. So, tara, samahan nyo ako, ipasok natin. Ganito lang, sobrang tiyaga sa pag-aalaga ng manok. Let's go! So ayun mga kawaiti, ayun nga po, ito isang araw na naman mga kawaiti, isang sitwasyon na naman sa ating pag-aalaga ng manok. Ang tamaan tayo ng bagyo sa ating munting backyard mga kabiso. Kagabing madaling araw po, isa bumagsak na nga po ang malakas na hangin at ulan mga kawaiti. So kagabi pa lang madaling araw, nababasa na yung mga manok natin at nahihirapan na dun sa kanilang lugar dun sa baba. So kinaumagahan, kala ko huhupa, paunti-unti mas lalong lumakas mga kawaiti yung ulan pero wala nang hangin. So antimano, tiningnan natin yung kalagayan ng ating mga alaga dun sa baba. Napagdesisyon nga natin na iakyat ang ating mga alagang manok kasi baka maano sila, malumpo sa ulan mga kawaiti, sa tagal ng ulan kasi basang-basa talaga sila mga kawaiti. So napagdesisyonan ko bilang backyard breeder na na ipasok muna sila temporarily sa loob, yung mga sinasanay natin sa labas at dinidevelop natin para maging well-behaved na manok. Ayan na, pinapasok natin basang-basa mga kawaiti ang ating mga alagang manok. At tingin ko sa kalagayan, kailangan talaga nilang ma-safe keep dito sa kanilang mga bahay kulungan mga kawaiti. So pagpaliban muna natin ang sa kanila para maging mga mababait na manok mga kawaiti. Ipasok muna natin sila para sa safety ng ating mga alaga. So mayroon tayong losses agad ngayong araw. So ang sisiw natin na 2 piraso na 2 months old, isa nag-feeder picking. Ayun, hindi tinigilan yung isa. So may losses na naman tayo mga kawaiti. Isang bulik na sinibalang lalaki. So ganun talaga ang buhay ng pag-aalaga ng manok, hindi natin maiwasan. Kagabi pa naghahabulan, so hindi tinigilan. So ito yung sinibalang natin na 1/2 po. Okay, laki ng pangangatawan niya mga kawaiti. Ito yung matagal na nating hindi napapaamo mga kawaiti, kaya ginawa natin, nilabas natin siya doon sa labas. And then ito naman ang pagkakataong tinamaan naman tayo ng bagyo, kaya pinasok ulit natin siya. Maaaring ibalik natin ito, depende sa kung mawala agad ang bagyo, may babalik agad natin itong mga alaga natin. Titingnan muna natin ang alaga natin, kalagayan nila. So ang pakain ko kaagad sa ganito mga kabreed, 1 day meal lang sila. Pinakain ko sila na mag-aalas 12. Isang bihis ko lang sila pinakain. Tapos ang pagkain nila is mayroong giniling na oregano. Para antimano yung pangangatawan ng ating mga alagang manok is mayroon agad pangontra dun sa mga halak at sipon or anumang lagnat na maaaring danasin nila dahil sa bagyo at pagiging pagkabasa nila. So para may protection, binigyan ko sila ng giniling na oregano mga kabrid, giniling na oregano. Tapos yung ating corn grits mga kawaiti. Tapos syempre bawas muna tayo sa greens kasi pag maulan at ganitong basang-basa ang ating mga alagang manok is mahina po sa panunaw ang ating mga alagang manok pag ganyan pong may sitwasyong basang-basa sila. Ang ginamit ko pong mais dyan para mas mabilis nilang matunaw is yung corn grits mga kawaiti. So ganun lang. Titingnan pa rin natin yung responded sa na yan. I-monitor natin ang mga alaga nating manok sa gabi kung mayroon ng may halak or may sipon. So isang meal lang tayo, 1 day meal lang tayo ngayon kasi hindi normal ang kalagayan ng ating panahon. Kaya kailangan medyo bawas tayo sa pagkain kasi hindi talaga nila yung kakainin ng maayos pag stress sila sa mga panahong nadadanasan nila sa bagyo. Mabilis pong ma-stress ang mga alaga nating manok. Depende sa monitoring kung paano nyo tinitingnan. Pero para sa akin mga kabrid, pag ganyan na-stress po ang mga alagang mating manok sa bagyo, pag nababasa sila or may something na hindi normal sa kanilang surroundings. Pangalawa, yung pagpapalipat-lipat ng kanilang kulungan or sitwasyon or kapaligiran. Since na ang manok natin ay medyo territorial mga kabrid, mga territorial sila, mabilis silang ma-stress pagdating sa pagpapalit ng kanilang kalagayan or space mga kabrid. So dito mga kabrid,
aayusin natin ang mga tumutulo kasi trapal-trapal pa lang yung bandang gilid. So inaabot pa yung tubig dyan sa may loob natin, bumabaha pa sa loob, kaya dahan-dahan tayo maglakad kasi basa na siya. Pinasok na ng tubig yung lapag natin dyan kasi itong bandang kanan mga kawaiti is trapal pa rin po yan. Hindi ko yan mapaayos-ayos kasi mayroong puno ng saging. So may bunga na yung puno ng saging dyan. Pag nahinog na yon, alisin na natin, sisimulan natin planuhin yan na talaga masecure talaga ang ating bahay ng manukan pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon mga kawaiti. Pag tag-ulan or tigbagyo, kailangan masecure natin yan na hindi mapasok ng tubig ulan or bagyo ang ating bahay ng mga manok kasi ang dami nating manok dyan mga kabrid. Ang manok natin ngayon is nasa nasa 40, nasa 39 na lang mga kawaiti. 39 na lang ang alaga natin all in all, pero hindi ko binibilang mga kawaiti ang mga sisiw natin. May sisiw tayong natitirang isa, tapos mayroon pa tayong 3 na pinapalaki pa na malapit ng mag-month old mga kawaiti. So tuloy-tuloy lang, mamayang gabi babantay tayo magdamag kasi sa sitwasyon na ito mga kawaiti, isa ito sa mga pagkakataon or tsansa ng mga hindi marunong lumaban ng patas, yung mga gumagapang, yung mga sumasako ng mga alaga nating manok. May mga instances na umatake sila mga kawaiti, yung mga sinasabi ni Sir Jaime na sniper. So ang sa akin naman is as much as possible, kailangan natin pangalagaan, bantayan ang ating mga ari-arian, gagaya ng mga alaga nating manok mga kawaiti. So ang gagawin ko mamaya is babantay tayo ng magdamag, and then ayun nga, tamang monitoring kasi nag-iwan pa rin tayo ng isang manok doon sa baba. Ang ating Milsims Gray iniwan natin kasi siya yung safe na safe doon, hindi siya masyadong nabasa. So no need para sa akin na i-safe keep siya sa loob, pero nakatapat siya sa camera mga kawaiti sa ating CCTV. Yung may ilaw na yun, may CCTV po yan. Tapos sa tapat nun mayroong manok na iniwan tayo na isa, ang ating Milsims Gray. So isa-isa natin pinapasok yung mga 2 years old natin. Ayan yung ating Boston sweater mga kawaiti. Ayan, malalaki ang pangangatawan nila mga kawaiti. Ang mga manok na to, kaya isa sa nilalabas ko talaga sila kasi ang lalaki ng pangangatawan. Mabibigat sila pagdating sa galaw. Malalakas silang manok pero mabibigat ang pangangatawan nila, which is kailangan natin na palakad-lakarin and then ilagay sa tipi mga kawaiti. Mas matutulungan kasi natin mga kawaiti, mas matutulungan natin ang kalusugan na mas maipa-improve natin kung ilalagay natin sila sa mga tipi. Pero dahil po mga kabreed, ang kapasidad lang ng tipi natin sa labas is 15 piraso, tapos mayroon tayong 39, nagkakaroon tayo ng prosesong switching. Dito naman tayo sa baba kasi mayroon tayong scratching pin doon sa labas na na intact na 6. Tapos dito sa baba is meron tayong 3 na pwedeng ilagay. Doon tayo nagsiswitching. Depende po sa kalagayan pa rin ng ating mga alaga tsaka sa edad. Minsan tinitingnan natin ang edad ng ating mga manok na nangangailangan talaga ng paglakad-lakad sa labas or switching mga kawaiti. So sa ngayon marami tayong mga manok na nagpapalit balahibo, which is not advisable po para hawak-hawakan at ibigay sa kanila ang prosesong switching or paglalagay-lagay, pagpapalit-palit sa ating scratching pin. Basta binibigyan natin ng panahon ng ating mga alaga na maging mag-isa or maging safe or maging laging nasa kulungan pagdating sa nagpapalit sila ng balahibo. Kasi ang pangangatawan ng ating mga alagang manok is napakasakit po niyan pag sila po ay nagpapalit ng balahibo. So doon mostly nagkakaroon ng behavior ang manok sa pagiging defensive nila. Nagiging mas defensive sila sa kanilang pangangatawan na masakit dahil nagpapalit ng balahibo, which is ang kinalabasan is namamalo po mga kawaiti. So pag mga ganyan at kailangang i-check ang physical checking ng ating mga alaga, gabi po tayo hahawak ng manok para i-check sila. Pag sa umaga po, alam natin sa sarili natin, para sa akin is hindi magandang hawak-hawakan ang naglulugon or nagpapalit na balahibo ng manok. So ayan tuloy-tuloy lang mga kawaiti. Maaring lumakas, depende sa yun ang hindi natin hawak. Maaring lumakas, maaring tumigil na, or maaring mas lumala pa ang ulan. Tayo ay nakamonitor doon sa ating bandang kaliwa, yung pader natin sa gilid, kasi gumuguho po ang lupa doon. Ang bubong po ng bahay namin is kapantay ng daanan ng sa gilid.
which is parang ang bahay namin is lubog na lubog. So may mga tendency or experience akong tumitibag or naglalandslide dun sa gilid. Kaya mostly talaga kailangang bantayan sa magdamag. Kasi nung last time, gumuho siya madaling araw, nagpala tayo. Napakatagal na palahan hanggang magliwanag tayo nagpala para maalis yung gumuhong lupa na bumuhos doon sa dingding natin. So, maaring magbantay tayo. So, maraming salamat sa mga patuloy na sumasabay dyan, mga kaibigan natin dyan. Shout out po sa inyo, Sir Jaime Vera, shout out po. Ang ating financer na si Sir Jonathan, maraming salamat sir. Update na lang po. Ang ating mga kaibigan na mga very supportive sa ating ginagawang pagla-live stream together with Gabs, ang ating si Sir Ruben, ayan, sila Benji, ayan, marami pa pong iba, sila Romel Nurhasan, Roel, si Rico, ayan, sila Makbal, sila Sir Japong, si Sir Rainby, ayan, sila Ate Margie, Ma'am Sara, maraming salamat po sa mga suporta nyo. And then Ma'am Kuratsa, ayan, si Ma'am Sweet Cheryl sa pag-akyat-akyat, pag-alalay sa amin sa live stream. Ayan, si Sir Danny Justiniano at ang kanyang may bahay na si Ma'am Ampi Justiniano. Ang ating mentor ng channel natin na si Sir John Racoberte, maraming salamat sa inyo. Ang ating Ma'am Shipe, maraming salamat po. Yung mga tumatambay at sumusuporta sa atin, sila Debbie, maraming salamat ma'am. Sa mga hindi pa ma-shoutout, pasensya na po kayo, nawawala tayo, nabablangko tayo pagdating sa ganito kasi ang pagbablog po natin is actualan, hindi po tayo nag-i-script mga kawaiti. Maraming salamat sa mga patuloy na pagsabay dyan, and then hopefully po mga kawaiti, lagi lang tayo nasa maayos na kalagayan. Masarap after nito mga kawaiti, maraming tutubong gulay mga kawaiti, maaring umusbong yung mga talbos ng mga lalago kasi yung mga maaring puro gulay na naman tayo mga kawaiti. And then pag ganitong tuloy-tuloy, i-check natin yung kaibigan natin doon sa bundok habang maghingi tayo ng gulay mga kawaiti. Depende sa kakayanan natin. Kasi nakapokus kami ngayon ni Gabs doon sa pag-live stream niya gabi-gabi, which is inaabot ng alas 12. So talagang puyat at pagod din ang dinadanas sa amin pang araw-araw para lang sa kapakanan ng ating mga revenue mga kawaiti. Kailangan sipagan kasi natin lalo dahil nakaranas tayo ng magandang sahuran gamit ang kay Gabs mga kawaiti. Ayan, gusto nating i-maintain yon, kaya sinisipagan natin lalo. Maraming salamat sa mga patuloy na pagsabay dyan. Kita-kits tayo sa live stream at ito, puro manok lang ang i-upload natin. Ang ating mga alagang manok mga kawaiti, safe na safe naman sila. Nga lang, basang-basa mga kawaiti. Kailangan silang bigyan ng pagkakataong makatuyo-tuyo kasi mula pa kagabi yan. Maraming salamat. Pagmamahal sa manok mga kawaiti. Let's go! Kita-kits ulit sa susunod na video. Maraming thank you po.